Again mga kaibigan, this is a continuation ng ating parking tutorial. So, previously, ang ginawa po nating tutorial is about parallel parking. So, for this video, ang gagawin natin parking ay reverse or perpendicular backward parking. Patras po. So, most of the time, ginagawa po ito sa mga SM, sa mga malls, na mga parking. So, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating pagpaparadahan mga kaibigan. Okay. So, ito po yung ating pagpaparadahan. Yan. Yung mga cone po na yan, yung space po na yan, dyan po tayo magpapark. Kung makikita natin, may nakapark dito at may nakapark dun sa kabila. Ayan. So, imagine may nakapark dyan at saka dun. So, dito tayo magpapark sa spot na yan. So, yan po yung gagawin nating reference. Okay, so ipapakita ko ulit sa inyo mga kaibigan ang mga palatandaan kung paano natin gagawin yung pagpapark sa mga gantong parking. So, pasok po tayo. Okay. So, ang reverse parking mga kaibigan, kailangan nyo lang gawin dito, kailangan po ay malapit po kayo sa inyong pagpaparadahan. Okay. So, ipwesto po muna natin. Dapat nasa maayos po kayong pwesto. Okay. So, ito po yung ating actual setup ng parking. Yan. So, hanggat maaari, kung kayo po ay papasok sa paradahan, so yan po yung mga cone po na yung mga kaibigan, yan po yung magsisilbing mga guhit. Ayan. So, okay, so kung may nakapark dito sa tabi na yan, may nakapark dyan, at dun sa kabila may nakapark din. So yan po yung open. Ngayon, ang gawin nyo lang, kailangan nyo lang siyang lapitan, ibablock nyo yung pagpaparadahan nyo. Ayan, ito po yung gagawin yung setup nyan. Okay. So, gitna nyo lang. So yan po yung setup nyan. Kung lalabas tayo ngayon, pakita ko sa inyo. Yan po yung, ang gagawin po natin ngayon ay reverse parking. So dito sa part na yan, may kotse pong nakapark dyan. At dun sa kabila, may kotse nakapark. Dito po tayo papasok ng patras. Dito, sa part na to. Kaya kung mapapansin nyo, blind ako po yung parking natin. Ayan. Kasi atras po tayo dito. Atras po tayo dito ng parada. Tandaan po natin, may nakapark po rito at may nakapark dyan. Ngayon, ganyan lang po yung setup. First setup, dapat nakaganyan po siya. Ganyan po yung position yan. Okay. So, ang gagawin po natin dyan, ayan, magkikreate po tayo ng 45 degree. Ayan. Kasi kailangan natin makita dito sa side mirror yung cone at dito sa kaliwang side mirror yung isang cone naman na makikita natin. Kaya kailangan natin mag-create ng 45 degree. So, lagyan natin ang first gear. Baba natin handbrake. Then, full turn natin sa kaliwa. Full turn sa kaliwa. So, ngayon mga kaibigan, pag nakita natin yung cone dito, isang cone, at isang cone dito, kailangan natin tumigil. Or, di kaya na may nakita natin dito yung isang kotse, at isang kotse yung katabi natin dito sa kaliwa, kailangan natin tumigil na. Okay, so yun po yung magiging reference natin. So, mag-create tayo ng 45 degree. Bantayan lang natin yung side mirror kasi kailangan natin makuha yung pattern. Okay. So, ayan po yung unang cone. At ito naman yung cone na isa. Ngayon, kung mababa po tayo, ito po yung sitwasyon yan. Ayan. Dito po, ito pong cone na to, or guhit na to, dapat makikita mo yung sa side mirror. Tapos, itong cone naman na to, or guhit na yan, dapat makikita mo yung sa side mirror. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, nakahinto na tayo, idediretso natin yung manibela. I-stop po natin yan, then, straight natin yung manibela. Okay. So, diretso natin. Okay, din lagay natin ang reverse. Okay. Sako na yan. Malaking tulong din po
itong rear cam natin kung mayroon po kayo niyan. So pag nandiyan na po sa bungad mga kaibigan, ang gagawin nyo dyan, hinto na po kayo. Yan, hinto na po kayo dyan. Kailangan makita nyo yung cone dyan or guhit. Kung may katabi kayong kotse, dapat ganyan po ang sitwasyon dyan. Yan po yung magiging sitwasyon yan. Kung bababa po tayo, ayan, ito po yung magiging sitwasyon yan. Yan. So nakabungad na po siya ngayon. Okay. So dapat ganyan lang po ang magiging sitwasyon yan para makapasok po tayo. Ayan. Ang gagawin natin dyan, i-full turn natin yan sa kanan, yung ating steering wheel, para makapasok po tayo dito. Yan, yun na po yan. Yun na po yung last step natin. Okay. Paano natin malalaman kung pasok na tayo dyan? So ituturo ko po sa inyo ang palatandaan. Okay. So again, reverse, full turn sa kanan, full turn. So tandaan natin, pag nakita po natin yung guhit dito na diretso na siya at guhit dyan sa kabilang side mirror, or di kaya na may yung kotseng katabi mo dyan at katabi mong kotse dito, kapag nakadiretso na po sa side mirror, ibig sabihin nun, pasok ka na. Ide-diretso mo na lang ang steering wheel. Okay. So laging tatandaan, dahan-dahan lang po ang paggalaw. Ayan, unti-unti papasok po yan. Ayan, bantayan nyo lang po sa side mirror at mag-straight po yung mga guhit dyan. Ayan, katulad nito, kita natin yung cone, nakadiretso na siya. Ayan, ito diretso na din. So ang gagawin nyo lang dito mga kaibigan, stop po kayo dyan, hinto po kayo, then full straight nyo yung steering wheel, balik nyo ng diretso. Ayan, tapos atras lang po kayo. Ayan, nang nakadiretso po ang galaw. Ayan. Kumbaga ipapasok nyo na sa parking. Yan. Okay. Then pag nakapasok na po kayo mga kaibigan, neutral din handbrake. So yan po ang reverse parking. Kung lalabas po tayo mga kaibigan, ito po yung magiging sitwasyon niya. Yan. Ayan po yung reverse parking. Yan, sa SM, sa malls, yan po yung ginagawa. May kotse dyan katabi mo, may kotse dyan kabilaan. So yan po ang reverse parking. So hopefully nakuha nyo po yung pattern natin regarding sa reverse parking. At abang-abang nyo po mga kaibigan yung gagawin pa nating parking. It's all about nose in or forward parking